Gaya nung sa aking last video, pinapili ko kayo sa tatlo. Ano yung gusto nyo na content natin? Na naka-list or nakapila na gagawin kong content. Pinapili ko kayo sa tatlo. Yung nandun sa tatlong yon is yung Game Booster, Ultimate Optimization for Samsung, for gaming, tapos yung full video ng Ready Your Phone for gaming. So, yung nasa comment section, ang pinili nila, yung Ultimate Optimization for Gaming Samsung Edition. So, ayun yung gagawin natin ngayon. So, simulan na natin. Mahaba-haba yung video na to. Medyo may konting cut lang para masundan nyo. So, ang gamit ko palang cellphone dito is yung Samsung A06 4G. 4G lang hindi siya yung 5G. So, ang unang-unang yung gagawin, pupunta kayo sa settings. Yan. Medyo babaan natin yung brightness. Yan. Kita nyo na ba? Punta kayo sa settings. Then, application. Hanapin nyo. Or application list. Kung ano yung nasa inyo. Basta pumunta kayo sa apps. Tapos, ayan, makikita nyo yung mga apps. Lahat ng apps na hindi nyo ginagamit, i-delete nyo. Okay? Dito nyo makikita lahat ng apps na hindi nyo ginagamit, i-delete nyo. Yan. So, yun sa akin, nalinis ko na. Yung mga apps na to, ginagamit ko siya lahat. Okay? Ginagamit ko lahat. So, nalinis ko na. Ayan yung akin. Application. I-delete nyo lahat ng application na hindi nyo ginagamit. So, kung makikita nyo, malinis yung aking app drawer. Tapos yung naka-organize siya, yung mga ginagamit ko lang, yan. Tapos ito naka-archive, ayun yung parang sa Samsung na features yan, pwede mong i-archive yung mga apps para hindi siya mag-consume ng storage, pero mare-restore mo siya. So, sa iba natin, kung gusto nyo pag-usapan yan, sa ibang content natin pag-uusapan. So, ayun siya na-organize ko na. And then, next yung gagawin. Next, apps pa rin. Dun pa rin. Lahat ng application na hindi nyo ginagamit, ang gagawin nyo, kunyari etong set edit, na hindi nyo ginagamit or no need mag-pop up yung notification habang naglalaro kayo ng games. Ang gagawin nyo is, pumunta kayo sa mobile data, i-turn off nyo. Then, pumunta naman kayo sa battery, restricted, lahat ng hindi nyo ginagamit, okay? Habang naglalaro kayo. Kunyari, nakapokus talaga kayo sa laro, hindi nyo kailangan ng notification ng messenger. For example lang, hindi nyo kailangan ng notification ng messenger habang naglalaro kayo. So, ganun yung gagawin nyo. So, hanapin natin yung messenger. Wala tong masyadong cut so medyo, detalyado siya. Ang gagawin nyo, notification, turn off, battery, mobile data, turn off, battery, nakita nyo yun sa akin unrestricted kasi kailangan ko siya, hindi naman ako ganun ka, sa laro, so kailangan ko makita yung mga nag-chat sa akin, so unrestricted siya, pero, syempre, kung focus talaga kayo, restricted. Kasi nakakabawas din ng lag yan. Hindi siya nagra-run sa background nyo. Okay? And then, pangatlo naman, dito pa rin sa apps pa rin, lahat ng mga apps nyo na hindi nyo ginagamit or ginagamit nyo, gagawin nyo to, magbibigay ako sa inyo ng schedule, so, ang gagawin nyo to kada 1 week. Kahit isang beses lang sa isang linggo, gagawin nyo to. Okay? For stop. Yan. Storage. Clear cache. Yun lang. Ganun lang gagawin nyo. Ayun yung pangatlo natin. Kahit sa isang linggo, lahat ng application nyo, puntahan nyo. I-for stop nyo. I-clear storage nyo. Clear cache, okay? Clear cache. Wag clear storage or clear data kasi maki-clear lahat ng data nyo doon. So, clear cache lang or clear cache. Yan.
Lahat. Kahit isang beses lang, okay? Kahit isang beses lang. Ulitin ko. Isang beses nyo lang gagawin to sa 1 week. Lahat ng application, i-force stop nyo. And i-clear cache nyo. Okay? So, tapos na tayo dito sa apps. Nagawa nyo na yon. Then, ang sunod naman natin, paano naman, Kuya Clayostre, kung hindi ma-delete yung mga application? For example, yung calendar. For example na lang. Calendar, di kayo gumagamit ng calendar, hindi siya ma-delete. For example. Naka-ano lang siya. Ayan. Dito sa akin, nadi-delete siya. Pero, for example, hanap tayo ng apps na hindi ma-delete. Ito. Restore muna natin. Na-archive ko siya eh. Ito. Hanap tayo ng mga apps, contacts, or ito. Uninstall din, nakalagay. Contacts. Yan. Disable, nakalagay. Tapos, ito namang sa disable siya, pero hindi siya ma-disable. Ayan o. Wala. So, kung may mga apps kayo na ganun, gaya ng Google, mga ganyan, mga Google, Gemini, yan. Disable lang yung nakalagay. Pwede ko siyang i-disable, pero nandun pa rin siya. Nagko-consume pa rin siya ng storage ko. Okay? So, paano naman yun, Kuya Clayostre? Gusto ko siyang tanggalin sa storage ko para magkaroon ako ng additional na storage or space sa storage ko. So, ang kailangan nyo is Shizuku. Mag-download kayo ng Shizuku. For example lang, naka-download na kayo ng Shizuku. Ayan. Shizuku. So, nakikita nyo, Shizuku is not running. Then, ang kailangan nyong next gawin, pumunta kayo sa settings. Hanapin nyo yung inyong about phone or my phone, kung ano man yan. Tapos, dun nyo mahanap yung kanyang developer's option or build number. Kailangan nyong hanapin yun. Ayan o, sa akin nasa software information siya, then build number. Then, itatap nyo lang yan ng mga 7 times. And then, magkakaroon na kayo ng developer's option. Pag nasa developer's option na kayo, i-turn on nyo yung inyong wireless debugging. And then, kailangan nyo ng wifi kung makikita nyo. Kailangan nyo ng wifi, pero, for example, wala kayong wifi, humotspot kayo sa inyong kapatid or magulang, kahit walang load, or may second phone kayo, halimbawa, kahit walang load, gagana pa rin siya, as long as nakakonect kayo sa wifi. So, i-connect natin to sa wifi. Ito turn on ko yung hotspot ng aking second phone. So, takpan natin yung ibang ibang wifi dyan. Kasi, yan. Ano siya? Tecno Spark 10C. Makikita nyo. Tecno Spark 10C. Yan siya. Nakakonect siya kahit walang internet, okay lang. Okay lang yun kahit walang internet. Then, i-turn on nyo, tapos always allow. Then, wireless debugging. Tapos, naka-turn on na, halimbawa, balik nyo lang. Tanggalin natin tong iba. Then, punta kayo sa Shizuku ulit. Shizuku is not running pa rin. So, ang gagawin nyo, pairing. Pairing muna. So, yan, bibigyan ko kayo ng magandang view muna. Tensyahan nyo na medyo pangit yung ating camera. So, developer's option. Yan. Pindutin nyo lang. And then, balik kayo dito sa wireless debugging. Tapos, pairing. Ayan, pairing device with pairing code. So, pairing services found. Ayan. Lumabas na siya. Nahanap na ng Shizuku. Ang gagawin nyo, i-tap nyo lang. Tap nyo lang yan. Tapos, enter pairing code. Yung enter pairing code, ito yan. Wi-Fi pairing code. Ayan yan. So, lalagay nyo. Lalagay nyo siya ngayon. Ayan. 621 621
047. Okay? Huwag kayong mag-skip kasi baka mag-skip kayo kasi naahabaan na kayo. Pero huwag nyo gagawin yun kasi baka mamaya may mamiss kayong step tapos hindi nyo na alam kung anong gagawin. Then, balik lang kayo sa Shizuku. Nakikita nyo, Shizuku is not running pa rin yung nakalagay. So, anong gagawin nyo? Start lang. Tapos, ayan na, waiting for service. Pag lumabas na yan, service started, pwede na yon. Shizuku is running. And then, dito naman ulit kayo sa inyong home app. Ano ba yung next yung kailangan na application? Ayun naman, ang kailangan nyo is yung Kanta. Masa-search nyo yan sa Google. Then, lalabas yan, yung Kanta. I-search nyo lang. And then, pag na-download nyo na yan, yung Kanta, doon na kayo magsisimula na mag-uninstall ng mga application na hindi pwede ma-uninstall. Gaya ng Google. Makikita nyo sa akin. So, may Google ako. Yan. Google. So, ayan. Disable lang yung nakalagay. Ibig sabihin, nagko-consume pa rin siya ng storage ko. So, ano bang gagawin ko para maano ko yan? Doon na papasok si Kanta. Hanapin mo siya dito ngayon. Isa-search mo. May search box naman siya. Okay? Google. Yan. Pag-search mo, hanapin mo lang yung Google na application. Yung iba dyan, huwag nyong pakialaman kasi mamaya ma-break nyo yung ano nyo, hindi nyo alam. Ayan, Google. Pwede mo siya i-delete. Pag-delete mo, ayan, reset to factory version. Okay? Tapos, okay mo lang. Okay na yan. Mawawala na yung Google. Okay? Wala na yung Google. Yun lang yung gagawin nyo. Sa mga application nyo na hindi nyo na-delete. Okay? Or disable lang yung nakalagay. Tapos, pagkatapos nyan, tapos na natin, halimbawa, tapos na natin ma-uninstall lahat. Okay, lahat ng hindi nyo gusto na app, lahat ng hindi nyo kailangan sa paglalaro, tapos nyo na i-uninstall. Okay? Tapos nyo na i-uninstall. Pwede nyo ding i-delete etong Kanta. Intindihan nyo? Pagtapos nyo na i-uninstall lahat, pwede nyo i-delete tong Kanta para may free space ulit kayo. May additional free space ulit kayo dun sa storage nyo. Samsung edition to Samsung edition. Pero ako syempre kailangan ko pa rin yan kasi hindi naman ako ganun ka-invest sa gaming. Hindi naman to pang gaming talagang phone ko na to. Hindi ko siya ginagamit lang pang gaming. So, kailangan ko pa rin yung mga ibang application. Okay? Pero kung yung cellphone nyo na Samsung, gagamitin nyo for gaming use lamang, nire-recommend ko na lahat ng application na hindi nyo gagamitin, i-delete nyo. Kasi, pag mas less yung nagra-run na background, dun sa background nyo, pag less yung nagra-run na application sa background nyo, mas nagpo-focus yung processor nyo sa nilalaro nyong game. Okay? Hindi siya nahahati-hati. Dahil nga may nagra-run na ibang application, nahahati-hati. So, pinaprocess siya, mas bumibigat. Kapag wala yung mga yon, yung mga application, unnecessary application, ang nangyayari, mas bumibilis yung cellphone nyo kasi onti lang yung nagra-run sa background. Okay? Tapos na tayo dyan sa application, sa uninstalling unnecessary application. Okay? Balik ulit kayo sa settings. Balik ulit kayo sa settings ng application nyo. Ng ano nyo, cellphone nyo. Okay? Tapos, punta ulit kayo sa apps. Again, Samsung edition to Samsung edition. Okay? Punta ulit sa apps. And then, search. And then, kung makikita nyo tong filter na to, show system apps.
Okay. And then, pumunta kayo sa search box and then i-search nyo lang yung game. Yan, game. Nakikita nyo to, game optimizing service. Pumunta lang kayo dyan. And then, punta kayo sa battery. Make sure na naka-unrestricted. Okay? Make sure na naka-unrestricted. Okay? Tapos na tayo dyan. Dito sa game optimizing service. Punta naman kayo sa inyong game hub. Again, Samsung edition to. Samsung edition. So, itong gaming hub, ang alam ko Samsung lang ang meron neto. Itong gaming hub na application na to. So, punta kayo sa gaming hub application, then battery ulit, optimize or unrestricted. Huwag nyong i-restrict. Optimize or unrestricted. Okay? And then, tapos na tayo dyan. Punta naman kayo sa mismong nilalaro nyo na games. Gaya ng Mobile Legends, for example. Mobile Legends, punta mismo kayo. Ang lalagay nyo is sa battery, unrestricted. Unrestricted yung Mobile Legends. Okay? Unrestricted. Mobile data, it's either turn on nyo or turn off nyo. Kung nag-aabang kayo ng mga event, mas maganda naka-turn on. Okay? Mas maganda naka-turn on. Tapos yung notification, mas maganda kung naka-turn on. Kung nag-aabang kayo ng event ng Mobile Legends. Kung hindi kayo nag-aabang ng mga event, so no need nyo yung notification. Tapos no need nyo din i-turn on tong mobile data. Kung hindi kayo nag-aabang ng event. Okay? Tapos, halimbawa, pwede nyo doing i-clear cache yung Mobile Legends. Okay? Pwede nyo din i-clear cache to. Pero wag clear data kasi mawawala yung resources nyo. Okay. Tapos na tayo dyan. Again, yung mga nilalaro nyo, i-unrestricted nyo sa battery. Okay. Malinaw ba tayo doon? Sana malinaw tayo doon, no? Tapos, dito naman tayo sa mismong Samsung. Syempre, Samsung Edition. Ultimate Optimization for Gaming. Diba? So, hindi lang naman kayo yung parang diretso gaming agad, diba? Kailangan nyo din ng smoother experience sa mismong Samsung nyo. So, anong kailangan nyo? Apps ulit. Dito ulit tayo sa apps. Yan, apps. Dito ulit tayo sa apps. Home UI. Yan, One UI. Make sure na naka-unrestricted. Okay. And then, balik ulit. Home app. Itong home app, pwede nyo siyang ma-download sa FineLock. Dito, sa FineLock. So, papakita ko sa inyo. Punta lang kayo sa Galaxy Store. Again, ang Galaxy Store sa Samsung lang po. Okay? Galaxy Store. Ayan. Tapos, for example, isa-search nyo dito yung... Wait lang, connect ko lang sa internet para maano natin. Nakakonect na tayo sa internet. So, search nyo lang. I think yung FineLock para siya sa mga budget na ni Samsung, sa entry level ni Samsung. So, FineLock yung gumagana sa akin. Kung high-end yung inyong Samsung or mid-range, pwede nyo din gamitin yung Good Lock. Pero sa akin, FineLock yung gumagana. Yan, nasa ano pa rin tayo, Galaxy Store. Nasa Galaxy Store pa rin tayo. So, kung hindi siya lumalabas dito, pwede nyo naman siyang i-search dito sa Chrome. Okay? Search nyo lang.
Chrome or sa anumang web browser nyo, lock, yan, lumalabas agad siya. Madadirect ka ngayon sa Google Play Store. Pag Samsung, nadadirect siya. Pag ano naman, kapag, for example, ibang cellphone, not compatible, yun lumalabas, hindi nyo siya pwedeng i-install. Kasi, ayan o, only for Samsung. Okay? Open nyo yan, and then, i-download nyo tong Home app application. Open anyway. Again hindi etong cellphone na to nakapokus siya sa smoother experience, performance, okay? Sa performance siya nakapokus, hindi dun sa parang animation na alam mo yun, parang ginaganong-ganon nila. Hindi siya dun nakapokus, okay? Hindi nakapokus yung Home app ko. Pero pwede kong gawin. Kaso nga lang, again, yung gamit ko Samsung na A06, budget lang, entry level phone lang. So, dapat alam mo yung limitation ng cellphone mo. Okay? So, dito tayo sa home screen. Dito tayo sa background blur control. Kung mas wala siyang background, mas maganda. Ayan, yung application na mismo yung nagsasabi. Improve device performance. Okay? Ayan na mismo ang nagsasabi. Tapos, remove most of the blur. Okay? And then, dito naman tayo, kaya pwede na kayong mag-setup dyan. Pwede na kayong mag-setup. Kung anong gusto nyo, ayan, ganyan, kung anong gusto nyo. Pero sa akin, kung gusto nyo, gayahin nyo, yan, 4x6 ang nakalagay. And then, dito sa favorites, max count, 5 lang. Show favorites, ayan. Tapos yung up list column, 5. 4x4, folder screen grid, folder icon grid, 3x3, okay? Tapos yung aking folder, pop-up po siya. Pop-up folder. Tapos medium lang. Kung gusto niyo lang naman gayahin. Okay? And then, dito naman tayo sa gesture settings. Okay, yung aking home gestures animation tanning, kung makikita nyo, naka-elegant lang siya. Hindi siya yung naka-advanced tuning. Kasi yung sa advanced tuning, ayun yung nakikita nyo na parang ginaganong-ganon nila tapos parang ang smooth. Pero ang totoo lang, nakakadagdag po ng lag yun. Kasi nag-aano siya, nag-animation siya. So yung animation, pinaprocess pa yun ng processor nyo. Mas less yung animation, mas maganda. Okay? Mas less yung animation, mas maganda. So sa akin, elegant lang. Pwede nyong gamitin tong simple tanning. Yan, simple tanning. Tapos pwede nyong i-set to fast. Yan. Para mabilis lang, kung makikita nyo, mabilis lang nagpa-pop up. Walang loading na nangyayari. Yan. Wala siyang loading na nangyayari. Pwede nyong i-set up doon. Pero sa akin, syempre, mas gusto ko yung may kahit papano, konting may elegant, yun. Kahit papano. So, elegance yun sa akin. Pero, I recommend na kung nakapokus talaga kayo sa gaming, simple tuning lang siya. Okay? Simple tuning lang. Yan. Tapos, i-max nyo dito sa fast. Okay? Again, Samsung po to. Sa Samsung, I think sa Samsung, mas optimize. And then, sa Samsung, mas maganda yung kanilang OS. So, recommend ko na gamitin nyo tong Home app na application nila. Okay, tapos na tayo dito sa Home app. And then, dito naman tayo sa Memory Guardian. Memory Guardian. I-download nyo din po. I-download nyo din. Memory Guardian. Yan. Tapos, makikita nyo dito, pwede nyo i-clean yung inyong memory. Yung mga ano lang yan, mga parang ghost na ano lang siya, ghost na files. Hindi po yan yung mga files ng mismong application na nandito. Okay? Pwede nyo i-clean. Yan. Makin mo 1.37 GB, 'di ba? Yan. Tapos, punta kayo dito sa customize. Pindutin nyo lang tong quick switching mode. Ayun o.
Kung mababasa nyo, keep more apps in the background. When using the previous use app again, it is more likely to run with the last state of the app. So, ano bang ibig sabihin nun? Hindi na kayo mag-i-start. For example, etong Thermal Guardian, pagbalik ko sa Thermal Guardian, ganyan pa rin siya. Hindi yung parang maglo-loading siya na ganyan, tapos saka siya gaganyan. Mag-i-start kayo sa umpisa. Ibig sabihin nun. Ayun, not starting from the beginning. So, kung accidentally ka habang naglalaro ka, accidentally mong na-back yung cellphone mo, hindi agad-agad siyang magre-restart. Alam niyo yun, parang nag-crash siya. So, recommend ko yung Memory Guardian. Tapos, quick switching mode. Okay? Ito, i-select nyo to. Okay, tapos na tayo dito. Tapos na tayo dyan. Yan. So, kung mapapansin nyo, mahaba-haba yung video natin. Konti lang yung putol-putol dito para maintindihan nyo siya na mabuti. Okay? So, dito tayo sa settings. Settings ulit. Developers option ulit. Okay? Anong downside ng developers option pag naka-turn on? Marami nagtatanong. Bakit hindi daw sila makagamit ng GCash or mga bank account nila? Yung banking apps. Hindi sila makagamit. Dahil po yan sa developers option pag naka-turn on. Security po yun ng mga application. Okay? Security ng mga application yun. Kapag naka-turn on kasi yung developers option, may risk na pwede kang ma-scam. Pero, pag kumo-connect ka sa mga public na charger, kasi eto, USB debugging, kunyari naka-turn on yan, possible, ma-access nila yung cellphone mo. Okay? Kaya wag kayong ko-connect sa mga public na charging station kasi possible. Okay? Possible lang naman. Yan. Tapos naka-turn on din tong inyong itong wireless debugging nyo, naka-turn on din. For example, huwag kayong ko-connect sa mga wifi na hindi nyo kilala. Okay? Mga wifi na hindi nyo kilala kung naka-turn on. Yun lang naman. Yun lang naman yung risk doon. Kumbaga, naka-manual pa rin siya. Choice nyo pa rin yun kung magpapascam kayo, di ba? Okay. Malinaw tayo doon. So, ano ba naman yung benefits? Di ba? Sinabi ko na yung mga consequences. Ano ba naman yung mga benefits dito sa developers option in terms of gaming? Okay? So, ang una nating hahanapin, graphics driver. And then, dito, hanapin nyo yung games nyo. For example, Mobile Legends. Lagay mo is system graphics. Okay? Trial and error to. Trial and error. Ang ibig ko sabihin doon, kung yung default naglalag sa'yo, i-try mo tong system graphics. Pero kung mas lalong naglag, ibalik mo na lang sa default. Okay? Pero kung hindi naglag, mas naging better, napansin mo mas naging better, system graphics ilagay mo. Okay? Sa lahat ng mga games mo. Select mo yan. Okay? Then next, hanapin naman natin yung inyong animation. Yung animation nyo, hanapin natin. Okay? Pwede nyong i-turn off or ilagay nyo lang sa 0.5. 0.5 para hindi masyadong nagpi-flicker yung screen. Parang may animation pa rin siya pero mabilis pa rin at the same time. 0.5 pwede. Okay. Ayan lang. Itong tatlong to, 0.5 or turn off. Okay? Pero mas recommend ko na 0.5 siya. Especially sa mga cellphone na hindi Samsung. Okay? Pwede din to, applicable din tong settings na to sa ibang cellphone. And then, dito naman tayo, baba pa. Ito ulit, trial and error ulit. Okay? Itong force, 4 times,
MSAA. Trial and error ulit to. Okay? Trial and error ulit. Uulitin ko. So, anong ibig sabihin ko? Pag naglalag, i-turn off. Pag hindi naglalag, i-turn on. Pag naging mas better, i-turn on. Okay? Yan. Turn on nyo. And then, dito naman tayo sa background process limit. Okay? Nakapokus tayo sa gaming. Halimbawa, nakapokus kayo sa gaming. Anong lalagay nyo? At most 2 process. At most 2 process. Okay? Yun lang. Yun lang. Etong don't keep activities, wag nyong i-turn on. Okay? Kasi, kunyari nag-check kayo ng inyong messenger or nag-check kayo ng inyong mga notification, pumunta kayo sa TikTok, tapos gusto nyong bumalik sa Mobile Legends, ang mangyayari, uulit siya sa loading screen, magka-crash kapag tinurn on nyo ton don't keep activities. Ito parang ultra na to, na dapat nakapokus ka lang talaga sa sa gaming. Hindi ka pupunta sa ibang application. So ang mare-recommend ko, at most 2 processes. Okay? Okay, malinaw tayo doon. And then taas tayo. Hanapin nyo yung hardware acceleration. Ayan. Bawasan nyo, tethering hardware acceleration. Okay, kapag naka-turn on, tapos naglalag, i-turn off nyo. Pag naka-turn off naman, tapos naglalag, i-turn on nyo. Okay? Kasi if available lang naman yan eh. If available, dun siya gagana. Okay? Okay tayo dyan, malinaw. Then, dito naman tayo sa mobile data. Always active. Kung gumagamit kayo ng mobile data panglaro, i-turn on nyo. Pero kung wifi yung gamit nyo, huwag nyong i-turn on. Mas maganda kung naka-wifi kayo, naka-airplane mode kayo. Tapos sa airplane mode, then i-turn on nyo yung wifi nyo. Ko-connect pa rin yun. Okay? Ko-connect pa rin. Yun, kapag naka-wifi. Pag naka-mobile data, yung mobile data always active, i-turn on nyo. Kung yung mobile data yung gamit nyo pang gaming. Pag naka-wifi, again, i-turn on nyo yung airplane mode and then wifi. Okay? Malinaw tayo doon. Then, dito naman tayo sa Wi-Fi scan throttling. Ibig sabihin yan, yung kunyari nag-disconnect kayo sa wifi nyo, mas mabagal siya mag-reconnect. Pero for example, malakas naman yung wifi. For example, kayo lang yung nakakonect. Tapos hindi naman kayo lagi nagdi-disconnect dun sa wifi. Hindi lagi nagdi-disconnect yung device nyo. I-turn on nyo. Kasi reduce battery drain and improves network performance. Okay? Hindi kasi siya constantly mag-i-scan ng panibagong wifi or wifi na nasasagap ng cellphone nyo. Hindi siya constantly. Kumbaga mas marireduce yung time na nag-i-scan siya. Ayun lang naman kung hindi mahina yung signal nyo, i-turn on nyo to. Pero kung mahina, I suggest na i-turn off nyo para ma-detect niya agad yung wifi nyo. Kasi, for example, lagi kayo nagdi-disconnect sa wifi, so kailangan may i-scan niya lagi yung wifi nyo para agad-agad siya nakaka-connect. Okay? Again, kung malakas wifi nyo, hindi ka lagi nagdi-disconnect, i-turn on mo. Pero kung mahina, lagi ka nagdi-disconnect, i-turn off mo. Okay. Ayun lang naman dito sa developers option. Tapos na tayo sa developers option. Ayun lang naman yon. Okay? Yung mga ibang nandito sa developers option, saka na natin siya pag-uusapan
saka na natin siya pag-uusapan sa ibang content. Kasi nakapokus tayo sa Ultimate Samsung Edition na game optimization. Okay? Nakapokus tayo dun. So, tapos na tayo sa settings. Sa mga settings, sa mga kailangan i-uninstall, sa mga dapat i-delete, tapos na tayo. Kailangan nyo ulit mag-download. Okay? Kailangan nyo ulit mag-download at wag na wag nyong i-delete. Yung isa na download nyo na, which is yung Shizuku. Shizuku na application. Halimbawa lang, nagra-run na sa background nyo. Okay? Kasi sinusundan nyo yung kada step. Nagra-run na sa background. Ayan na. Shizuku is running. Okay? Ang kailangan nyong i-download na application is yung Pixels na application. Mada-download nyo to sa Google Play Store. Okay? So, kung kailangan nyo ng katibayan, syempre, isa-search natin. Pixels. Yan. Ayan siya. Pixels. So, ano nga ba to? Sasabihin, nagtatanong sa comment section, ano ba to? Ano ba tong pixels na to? Resolution nyo po yan. Resolution ng cellphone nyo. Kung gaano kalaki, kung gaano kaliit, kung gaano katik yung mga density. So, pwede nyo pong ibahin dito. Resolution changer. Okay? Pwede nyo pong ibahin. So, na-download nyo na. Halimbawa, punta po kayo sa Pixels. Pagpunta nyo sa Pixels, lalabas yung inyong current na resolution. So, sa akin, na ano ko na siya, na iba ko na siya, pero what if gusto ko siyang ibalik sa dati? Kasi ang original na kanyang screen resolution is 16,000 by 720p. Gusto ko siyang ibalik. I-reset nyo lang. Ayun lang po. I-reset nyo lang po. So, paano ko nga ba nakuha tong mga screen resolution na to? Paano ko siya nakuha? Ang gagawin nyo lang, punta kayo sa Chrome. And then, search nyo lang is Screen Resolution Calculator. Ayan. Screen Resolution Calculator. And then, width. Kung makikita nyong width, ito po yan. Ayan o. Ito yung native. Nakalagay, native. Ibig sabihin, integrated na siya sa cellphone nyo. 16,000 dito yan. Baliktad siya 16,000. Then yung 720p dito. Okay? Tapos, kusya na siyang magka-calculate kung ano yung dapat sa cellphone nyo. Kung makikita nyo, 720p by 16. So, anong kailangan nyong piliin? Huwag nyo po pipiliin yung mga matataas. Kasi possible na mag-overheat yung cellphone nyo. Ang goal natin para hindi mag-lag is pababain yung screen resolution. Ang downside, ano bang mga downside? Kuya Clayostre, ano bang mga downside? Medyo blurry, medyo malabo, and medyo hindi readable yung inyong makikita sa cellphone nyo kapag mababa. So, I suggest na hindi sobrang baba, hindi din sobrang taas. So, 720p. Ito lang. Isa lang. Huwag na kayong bababa pa. Huwag na kayong bababa pa dyan. Kasi sobrang labo na. Okay? Sobrang labo na. So, ang mangyayari, ito lang yung ikakopy nyo. Sa inyo ilalagay yan. Paano nyo i-customize? Okay? Paano nyo i-customize ngayon? So, punta lang kayo sa Pixels. Okay? Yung Shizuku,
Kailangan natin yung Shizuku para sa pixels kasi ina-unlock niya yung pixels. Ayan. Naka turn on siya. So ito turn on nyo lang, okay? Dito sa authorized application, i-turn on nyo lang. Pag na-turn on nyo na, balik lang kayo sa pixels. And then pwede na kayong mag-custom resolution. Select nyo lang yan. Okay? O, delete ko muna para ano ko sa inyo. Maturo ko sa inyo. So, dinelete ko muna. Custom resolution. Okay? Height, width. Magbasa po tayo ha. Height, width. Huwag magkakamali. Okay? Height, width. Kung mababasa nyo, height, tapos width. Or wide. Tama ba? Width, no? Basta yun. So, ayan. Ano ba yung kanyang height? Kung makikita nyo. So, ayun yung lalagay nyo. 1280. Kakapin nyo lang. 1280. Yan. Kita nyo kusa siya nag-calculate kasi naka-turn on. Kahit yung isang value lang yung ilagay nyo, nagka-calculate siya. Okay? Pagtapos nyo i-calculate, auto-match, ilagay nyo din. So, saan nyo gagamitin? Ako gagamitin ko tong screen resolution na to sa game mode. So, ayan siya. Game mode yung linagay ko na name. And then, preview. Ayan, kung makikita nyo, medyo gumanon yung kanyang ano. Tapos, do not revert. Then, apply. Tapos, save. Okay? Nakakaya yung video na to. Ang dami kong mga malinaw words pero natatama naman natin. Hindi ko kasi siya ikakat. Again, hindi ko ikakat yung video para masundan nyo. Kasi napansin ko na kapag maikli yung video tapos pinapakita ko lang kung paano siya gawin, ang dami pa ring tanong. Ang dami, paano yung ganito, paano yung ganyan, bakit sa akin ayaw gumana, may mga ganun pa rin na tanong. So, tingin ko, para malesen yung mga tanong na ganun, ililes ko na yung pagkakat. Kahit na nagkakamali ako sa pagsasalita or nauutal ako, ililes ko na yung cut para masundan nyo. Okay? So, yan na. Naka-setup na siya. Kung makikita nyo, naka-setup na. Ayan. Tapos, naka-auto-match. Okay? Ang kinuha lang natin yung value, then automatically, ano na siya, kina-calculate niya na kung ano yung bagay sa cellphone nyo. Apply lang. And then, kung mapapansin nyo, malabo siya. Mapapansin nyo to sa mismo nyong experience. Kung napapanood nyo lang, hindi nyo magano mapapansin dahil sa camera. Pero pag nakikita nyo na mismo nyong mga mata, medyo lumabo. Pero, ayun lang naman yung downsides, okay? Ayun lang naman yung downsides. Hindi naman maapektuhan yung gaming nyo. Yung gaming experience nyo, di naman siya maapektuhan. Lalo na kung, again, alam nyo dapat yung limitation ng cellphone nyo. Okay. Sa akin, alam ko yung limitation ng cellphone ko na gamit. Samsung A06 4G. Alam ko yung limitation. Kaya, ginagawa ko yung makakapag-maximize ng kanyang capacity nang hindi gumagamit ng root. At the same time, iniintindi ko yung limitation niya. Hindi ko ipipilit na naglalag siya. Gusto ko yung malinaw pa rin. Naglalag siya, gusto ko pa rin siya. May animation pa rin siya na sobrang daming animation. So, dapat alam mo yung limitation at yung limitation ng cellphone mo. Okay? Kaya nga, optimization tayo. So, okay. So, Kuya Clayostre, binabaan mo yung screen resolution. Hindi kaya lumaki yung mga mga tawag dito, mga icons, mga UI interface, user experience, yung mga experience nyo maiba, di ba? So may mga possible magtanong kayo ng ganun. Hindi po siya lalaki.
Lalaki lang yun kung hindi nyo i-auto match. So, I suggest naka-turn on. Okay? Naka-turn on tong dalawa na to. Para hindi siya lumaki or sumobra. Kasi siya mismo, itong application na to mismo, ika-calculate niya yung best or match dito sa size or sa inyong OS or UI na tinatawag. Ika-calculate niya kung ano yung nararapat. So, I suggest i-turn on nyo. Okay? So, syempre, hindi lang naman tayo puro salita. Kailangan may ebidensya din. Okay? Punta tayo sa laro. Tignan natin sa, halimbawa, Mobile Legends. Nag-iba ba yung kanyang, sa loading screen pa lang, hindi na nag-iba. Yung kanyang size, di ba? Swak pa rin siya sa cellphone. Visible pa rin siya. Diba? Mapapansin nyo lang, medyo parang ang labo, blurry. Pero ayun yung downsides. Anong kapalit? Hindi nag-o-overheat. Ano ba yung nangyayari pag nag-o-overheat? Diba? Pag nag-o-overheat, dun na pumapasok yung lag. Kapag nag-o-overheat yung cellphone, dun na naglalag. So, example, gamitin natin siya sa laro. Okay, natapos nyo na lahat ng step na yon, hindi nyo in-skip, natapos nyo lahat. So, dito na tayo sa laro. Okay, dito na tayo sa laro. Uy, ang ganda na ng offline games ni Ang ganda na ng offline games ng Mobile Legends. Ayan, meron na siyang ganito. Okay Tapos, for example, again, kung entry level ang cellphone nyo, syempre yung graphics nyo, smooth lang. Huwag nyo nang ipilit. Or kung gusto nyo ng custom, I suggest naka-low. Tapos yung frame rate, ayun lang yung naka-high or super. Okay? Tapos lahat naka-low na. Pagdating naman dito sa pagpipilian, i-turn off nyo. Okay? I-tutorial ko kayo dito sa Mobile Legends. Outline, turn off. Screen shake, i-turn off. Color blind, turn off. Display others advanced resources. Ibig sabihin, di nakikita yung emote nila, yung skin nila, yung lahat. Recall nila. Kumbaga, lahat ng mga nakikita nyo sa ibang player na nakakalaro nyo sa loob ng game, yung mga skin, hindi kita pag naka-turn off. So, I suggest naka-turn off siya kapag ang gamit nyo na cellphone is entry level lang or hindi nakakasabay. Okay? Turn off nyo para hindi pa rin naglalag. And then, dito naman tayo, shadow. Sa shadow tayo, turn off. Creep, HP, turn on. Damage text, optional. Okay, optional lang. Pwedeng turn on, pwedeng turn off. Pero, I suggest naka-turn off siya. Lalo na kapag yung cellphone nyo is kagaya ng sa akin. Na, entry level lang. So, okay, puro ka entry level. Puro ka entry level. Hindi naman namin alam yung cellphone mo. Etong cellphone na to is Samsung A06 4G. 4G. Na may 128 GB storage. Tapos, 4 GB of RAM. Okay? Sa RAM pa lang, talo na. Dun pa lang sa 4G na connection niya, hindi 5G, talo na. Okay? Tapos, dun pa lang sa screen na 720p, talo na. Talong-talo na, okay? Tapos, ito pa, ang kanyang supported na refresh rate is hanggang 60 lang. Okay? So, kaya ako nasasabi sa inyo na huwag nyong ipilit kung ganito yung devices nyo. Kung may mga gantong features. Hanggang dun lang. And, okay, balik tayo. Itong auto open chest, optional lang din. Depende sa inyo. Pero sa akin naka-turn on yan. Okay? Ganyan lang. Kung gusto niyo ng custom. Pero pag smooth, yan. Smooth kasi yung mas ginagamit ko kasi ayun yung nasa mismong laro. Ayan o. In this mode, the system will try to ensure a smooth graphic
graphical experience based on the performance of your device. So, nakadepende siya sa performance ng device ko. So, ayun yung to-turn on ko. Kasi ayun mismo yung nasa game. Pero kung gusto nyo ng custom, I suggest na ganito yung option na piliin nyo. Again, entry level yung cellphone nyo. Entry level. Kung pareho ng akin, na 60 Hz, refresh rate, 4 gigs of RAM, storage niya 128 lang. Diba? I suggest na ganito yung option nyo. Okay? So, tapos na tayo dyan. Papakita ko sa inyo na baka kuya, baka malaki yung niya kasi binabaan mo yung screen resolution. Baka lumaki yung mga icons, lumaki yung user interface. Hindi po. Kasi naka-auto-match naman tayo. Okay? Naka-auto-match naman. So, punta tayo dito. Pick tayo ng hero. Halimbawa. Ayun o. Kung makikita nyo, 4 gigs of RAM pero smooth. Smooth yung kanyang animation. Diba? For gigs of RAM na may chipset na G81, I think. G81 or G85. Sobrang baba. Pero alam ko, nung binili ko to, alam ko yung limitation niya. Kasi yung cellphone na to, ginagamit ko lang talaga siya for backup phone, secondary. May check ako na email. May check ako na notification. Para dun lang talaga yung gamit niya. Okay? And gusto ko din kasi ma-experience yung Samsung na experience. So, binili ko to. Para ma-experience ko, ano ba yung operating system ng Samsung? Maganda ba talaga yung software ng Samsung? Maganda ba talaga yung kanilang software update? 'Di ba? Talaga bang 5 years yung update nila? So, mag-1 year na tong cellphone na to sa akin, nakakatanggap pa rin ako ng system update. So, nagugustuhan ko na, unti-unti ko na nagugustuhan yung Samsung. Kung makikita nyo, walang nagbago. Walang nagbago sa kanyang UI interface. User interface, di ba? Walang nagbago sa kanya. Ano pa rin? Naka-mythic tayo na Ang ganda na ang ganda na ng offline ng Hindi ko alam kung sa akin lang to or ganito din sa inyo, offline nyo. Kaya diba? Hindi pa rin. Medyo lumabo lang. Kung mapapansin nyo, medyo lumabo. Pero makikita nyo kasi ito na sarili nyong mata. Huwag kayo mag-base sa camera. So, dapat na-experience nyo. Yan. Medyo lumabo siya. Pero, ito ang maganda. Binabaan natin yung screen resolution. Niless natin yung sa developers option. Less yung linagay natin at most to process in background. And then, lines natin yung storage consumption ng mga application. Kasi, ni-restrict natin yung mga application na hindi natin ginagamit. And then, yung ating application na hindi talaga ginagamit habang naglalaro or hindi mo ginagamit kahit hindi ka naglalaro. Kumbaga hindi mo ginagamit. Unnecessary. Naka-download lang. Kasi may ganun po yung mga cellphone para kumita sila. May mga unnecessary na apps na naka-download agad na hindi mo naman dinownload, 'di ba? So, in-uninstall din natin 'yon. Kung nakaabot ka sa video na to, sa sa part ng video na to, 'di ba? Kung nagawa mo lahat ng 'yon, magiging ganito yung cellphone mo. Na hindi siya naglalag, hindi siya kagaya ng naglalag sa pipindutin mo pa lang yung hero, tapos yung animation ng hero naglalag na, 'di ba? And then at the same time, hindi siya agad iinit. Okay? Kung nakaabot ka sa part ng video na to and tinapos mo lahat ng step natin. Hindi ka skip ng skip, sinundan mo. Okay?
Okay, tapos na tayo sa internal. Internal optimization or needs para sa gaming ng cellphone na to. External naman tayo or sa hardware naman tayo. Sa labas naman tayo. Anong kailangan mo? Unang-unang kailangan mo ng phone cooler. Okay? Phone cooler. Para sa yung phone cooler, pag sobrang tagal mo na naglalaro. For example, naglalaro ka ng 4 hours, 5 hours. Tuloy-tuloy, walang hintuan. Kailangan mo po ng phone cooler. Walang hintuan ka naglalaro ng 5 hours, 4 hours. Walang hinto. Pagkatapos ng isang match, play agad. Kailangan mo po ng phone cooler. Okay? Kung ganun yung kung ganun yung ginagawa mo na paglalaro. Talagang grind talaga. Phone cooler. Okay. Anong marerecommend ko sa'yo na combination ng phone cooler? Tapos na tayo sa mga optimization sa loob ng cellphone mo. Anong marerecommend ko sa'yo na combination niya? Okay. Marerecommend ko sa'yo yung combination niya etong case na to. Okay? Etong case na to. Mag-search ka lang or may cellphone ka na gaya sa akin, Samsung. Kasi Samsung edition po to. Etong video na to about Samsung po, no? So, may Samsung phone ka, etong case na to, siguro ililink ko na lang or ilalagay ko na lang yung basket sa video para etong phone case na to, makapili ka. Kasi, dun sa nabilan ko ng phone case na to, lahat ng cellphone na A-series kasi A06 po to, Samsung A06. A-series, meron po silang phone case na ganito. So, ano ba yung, bakit ko ito nire-recommend? Yung phone case and yung phone cooler combination. Kasi, hindi agad-agad siya natatanggal. Okay? Hindi agad-agad siya natatanggal. Saka nare-recommend ko tayo, ayun na, nabulol na tayo. Nare-recommend ko to kasi ginagamit ko talaga. Hindi siya bayad, hindi siya sponsored, ginagamit ko talaga. Okay? Yan. Makikita nyo naman, siguro. Ayan, kung gaano kakupas na siya. Kakupas na yung kanyang MagSafe sa kakagamit ko. Diba? So, papakita ko yung itsura sa inyo kung anong itsura niya kapag nakalagay. Ayan. Yan yung itsura niya. Okay? Hindi ka nag-DIY, hindi ka nagdikit ng magnetic plate gaya nito. Ayan o. Ganito yung magnetic plate na kasama ng phone cooler kapag binili mo. Tapos ididikit mo po siya dito sa mismong cellphone mo. Okay? So, ang pangit, di ba? Lalabas ka, yung cellphone mo may nakadikit na ganun. Di ba? At the same time, dumidikit yung pandikit, parang may glue yung likod mo ng cellphone mo. May glue. Kapag tinanggal mo yung magnetic plate, may glue. So, anong gagawin mo? Kakaskasin mo para matanggal. Possible pa na masira mo yung design ng cellphone mo. Di ba? So, suggest ko, gumamit ka ng case na to. Combination neto. Okay. Downside. Downside ng phone cooler. Downside tayo ng phone cooler. Pag ginamit mo. Halimbawa, gumagamit ka ng phone cooler pero di ka naglalaro. Ayan, ginagamit mo siya, di ka naglalaro. Possible na mag-moist yung loob ng cellphone mo. Kasi hindi naman nagiinit yung cellphone mo. Tapos gagamit ka ng phone cooler. Gagamitin mo lang ang phone cooler kapag nag-iinit ang cellphone mo or ginagamit mo siya ng matagalan sa paglalaro or ginagamit mo siya sa live, ginagamit mo siya sa habang nagbi-video ka, mga ganun. Kasi umiinit yung cellphone mo, so nagka-counter. Anong nangyayari? Nagka-counter. Okay? So hindi nagmo-moist yung cellphone mo. Hindi nai-ista ka ng moist. Okay? Downside. And Kuya Clayostre, paano ko naman siya gagamitin for gaming? So,
based on my own experience, gagamitin mo ang phone cooler kapag mahaba kang naglalaro. 5 hours, 4 hours, tuloy-tuloy. Naka-high brightness ka. For example, naka-high brightness ka. Hindi ako naka-high brightness kasi di naman tayo naglalaro ngayon. So, naka-high brightness ka, high volume, naka-high volume. Yan. For example, naka-high volume ka. Mga ganun na scenario. Tas gumagamit ka pa ng headset, naka-charge pa yung cellphone mo. Mga ganong scenario. Doon mo siya gagamitin. Okay? Para na may maintain niya yung tamang lamig, tamang init. Okay. Malinaw? Malinaw tayo doon. Okay. Tapos, gaano katagal ko naman siya gagamitin? Ganito lang yan. Kung ang laruan mo is 3 games, tapos napapansin mo sobrang lamig na ng cellphone mo, kahit na tawag dito, hindi ka pa umaabot ng 5 hours, tapos lumalamig na yung cellphone mo, yung parang nararamdaman mo na siya, pakiramdaman mo din yung screen mo malamig na, tanggalin mo na yung phone cooler. Diba? Hayaan mo munang uminit yung cellphone mo. Or kung maganda, kada 3 games, magpahinga ka. Pagpahingayin mo yung cellphone. Magpahinga ka, pagpahingayin mo din yung cellphone. And yung phone cooler. Okay. Tapos na tayo sa phone cooler. Saka sa case. Combination nila. Ano naman yung makakasustain na charger? Ano yung makakasustain na charger sa ginagawa mong lifestyle? Sa ginagawa mong routine na 5 hours, 4 hours kang nag-grind. Siyempre, kailangan mo ng charger kasi malolobat ka, 'di ba? Or may bypass charging ka. Kailangan mo pa rin ng charger. Ano yung makakasabay? Kasi pag gumamit ka ng charger na nabili mo lang kung saan-saan, tapos ginamit mo siya sa phone cooler, possible masunog. Bakit possible masunog? Kuya Clayostre. Kasi wala siyang gun chip technology. Walang gun chip technology yung charger na nabili mo. For example. Okay. Pero kung may gun chip technology yung ginagamit mong charger ngayon, gamitin mo yan. Okay? Gamitin mo. Kung wala, i-search mo yung brand ng charger mo kung may gun chip technology. Pag wala, bumili ka ng charger na may gun chip technology. Ano ba yung gun chip technology, Kuya Clayostre? Ano ba yun? Ano ba yung gun chip na sinasabi mo? Di naman namin alam yun. Yung gun chip po, ayun po yung parang thermal fuse. Alam mo siya? Parang siyang thermal fuse. Pero mas advanced siya. Siyempre. Ano ba yung thermal fuse? Di pa rin namin maintindihan. Ayun po yung pumoprotekta na hindi mag-overheat yung mismong charger. Okay. Yung mismong charger nyo, ginagamit nyo ng sobrang tagal, ginagamit nyo sa phone cooler, kasi po yung phone cooler, minamaximize talaga niya yung charger. Kung ano yung kayang i-provide ng charger nyo, minamaximize niya yon. Kung 15 watts to, kukuha siya ng 15 watts na tuloy-tuloy. And wala po, lalo na pag gumagamit kayo ng mga phone cooler na ganito, mga halagang 500, wala po siyang overheating protection. So kailangan nyo ng charger na may overheating protection. Yung charger na may gun chip technology. Okay? So ako, honest review ako based on my own experience yung mga sinasabi ko. So ano ba yung charger na mare-recommend ko sa inyo? Na ginagamit ko mismo, okay, hindi ako kagaya ng ibang content creator na gumagamit or nagre-recommend ng charger na in-sponsoran lang sila tapos i-recommend na nila. Hindi ako ganun. Ako binibili ko, own money ko, pocket money ko, okay, kaya may karapatan ako mag-honest review.
may karapatan akong i-criticize tong mga binibili ko. 'Di ba? So, may karapatan ako na sabihin kung ano yung thoughts ko dito. Hindi ako napipigilan ng endorsement, ng sponsorship, or sinend nila sa akin yung item para i-review ko. Hindi ako napipigilan. Okay? So, ano bang ibig sabihin ko doon? Pwede ako maging honest sa inyo. Yung charger na gusto kong i-recommend sa inyo, based on my own experience, syempre ako, ang gusto kong charger, yung maganda yung quality. Pero, nag-search ako sa TikTok. Nag-search ako, ang mahal. 45 watts ang mahal. Yung Ugreen, ayun kasi yung trusted brand. So, chinek ko, Ugreen, ang mahal ng 45 watts. Sabi ko, meron bang alternative? Doon ko nahanap si Tranio charger. 45 watts. Same na may gun chip technology. Maganda ang quality. Pero mas mura. Kasi sa Ugreen, hindi lang yung charger yung binabayaran nyo. Sumikat na kasi ang Ugreen. Ang binabayaran nyo yung brand. Kasama nyo ng binabayaran ng brand. So, hanggang mura pa yung Tranio, I suggest na bumili na kayo. Ayan siya. Sa box, etong box niya, ito lang yun. Walang accessories, walang freebies, walang kahit ano. Kasi binili ko to ng old pocket money ko. I-screenshot ko na lang, ipapakita ko sa inyo. I-screenshot ko. Na binili ko talaga siya. Yung ebidensya natin. So, yan. Ayan siya. 45 watts, super fast charging. So, yan. Tapos, syempre, sasabihin nyo, Kuya Clayostre, puro ka lang salita. Hindi mo naman pinakita kung nagpa-fast charging talaga siya. Hindi mo pinakita kung nagpa-fast charging talaga. So, syempre, ipapakita pa rin natin sa video. Okay? Ipapakita pa rin natin sa video kung nagpa-fast charging siya. Okay. Ayan. Yung ano niya, yung cable niya na nasa box, okay? Tranio. Ayan, kung makikita nyo, Tranio. And, ito yung kanyang charging brick. I-charge natin. Sasaksak natin sa ating extension. Ayan, extension. Ayan, kung makikita nyo. Balik tayo. Turn off natin para lumabas yung animation, syempre. Saksak. Ayan pa na, same yan ha. Pinapakita ko sa inyo. Yan, super fast charging. Again, yung cellphone ko, Samsung Acer 6. Ang supported lang nito is 25 watts. Pero nagpa-fast charging pa rin siya. Okay. For example, saan ko nga ba ginagamit to? Kung ako yung tatanungin nyo. Paano yung setup ko habang naglalaro? Paano yung setup ni Kuya Clayostre? Etong 45 watts ko, hindi ko siya ginagamit para i-charge yung cellphone ko. Okay? Habang naglalaro. Hindi ko siya ginagamit. Ginagamit ko siya sa phone cooler. Sa phone cooler ko siya ginagamit. Yan. Phone cooler ko siya ginagamit. Kasi meron tong gun chip technology. Etong Tranio na 45 watts. So, mas better na gagamitin ko siya sa phone cooler. Kasi yung phone cooler, malakas humatak ng electricity, I think. Kasi, nasusunugan talaga ako ng charger sa kanya. Yung mga phone cooler, nakakasunog talaga ng charger kapag walang gun chip technology. Diba? Kaya dapat may gun chip technology yung charger. So, ganito ang setup ko. 45 watts ginagamit ko. And then, eto naman, etong cable na to, sa Samsung talaga to. Nasa box niya talaga. So, bumili ako ng Tranio pa rin, na 25 watts, na match dito. And may gun chip technology pa rin to. Okay? May gun chip technology pa rin. Ayun yung maganda. Okay. So,
Ganyan lang yung setup ko habang naglalaro. Kung matagalan ako naglalaro, ganyan ang setup ko. Yan. Ganyan. So, hindi ako mangangamba na masunugan ako ng charger kasi alam ko na may gun chip technology to. Okay? Hindi ako mangangamba na baka masira yung cellphone ko kasi yung ginagamit ko na sa phone cooler, ginagamit ko din sa cellphone na charger. Hindi ako mangangamba kasi nga may gun chip technology. Okay? May gun chip technology siya. So, ano ba yung gun chip technology? Okay, na-explain ko na sa inyo, pero syempre, di naman kayo maniniwala kung hindi nyo mismo nakikita sa Google, di ba? So, papakita ko sa inyo sa Google. What is gun chip? Gun chip in charger. Ayan. Basahin nyo na lang, i-post nyo na lang, or i-search nyo, kayo mismo, i-search nyo. Okay? Search nyo mismo, kayo. Ito yung key benefits niya. Yung mga naka-highlight lang yung babasahin ko. Kayo na magbasa ng iba, okay? Compact, travel friendly. Okay? Because they produce less heat, the chargers can be squeezed into a much smaller, lighter footprint, perfect for tossing in a bag. So, hindi ka mag-aalala. Iipit mo man sa mga damit mo yan, yung charger mo. 'Di ba? Hindi ka mag-aalala. Multi-device power ay nasa kanya. So, basahin nyo. They easily support high-powered ports like USB-C power delivery on a single brick. Okay? Better safety longevity. Ayun ang pinakamahalaga sa akin. Kasi gumagamit nga ako ng phone cooler habang naglalaro. Okay, habang naglalaro, huwag kayong gumamit ng phone cooler kung hindi kayo nag-heavy task. Less terminal stress improves the overall lifespan and safety of the power adapter. Okay? Yung power adapter, kung meron siyang gun chip technology, ibig sabihin mas tatagal siya. And ipapakita ko sa inyo kung gaano katagal ko na ginagamit etong nabili ko na 45 watts. Kasi etong etong 25 watts, binili ko to 1 year ago. 1 year ago na. And ang presyo na ito mga nasa 200 lang. Ngayon ang taas na. Hindi ko alam bakit. Tumaas na siya. Tumaas na yung etong 25 watts na to. Pero ito binili ko nung nakaraang buwan lang ata to. Magto 2 months or 1.5 pa lang sa akin to. Pero syempre, sa 1.5 na yun, lagi ko na siya nagagamit. So, mare-recommend ko na rin siya sa inyo. Hindi ako naglalabas ng video about dito kasi gusto ko, masali ko siya sa video na to. Kasi, part din ng magandang gaming experience na meron kayong mga charger na maganda, cooler na maganda, phone case na maganda, at the same time useful for gaming. Okay? So, balik tayo dito. Ayan, sa inyo. While a gun charger doesn't necessarily make an incompatible device charge faster, it safely delivers maximum wattage in significant smaller size. You can explore an Anker, gun charger, kahit ano dyan, kung anong mga gusto nyo yung charger. Basta Tranyo ang mare-recommend ko sa inyo. Mura pero may gun chip technology. Okay? Kaya, so, ayun lang yung ating video. Ngayon, mahaba-haba. Sana hindi kayo na boring at sana may natutunan kayo. And bonus natin,
Huwag po kayo gagamit ng Bluetooth habang naglalaro sa kanang location. Okay? Huwag kayong gagamit ng Bluetooth and location habang naglalaro kayo. Okay. Ayun lang naman. Thank you sa inyong pakikinig. Sana hindi kayo na boring and may natutunan kayo.